Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pinagkalong ng araw na to sa amin. Sana po gabayan niyo po kami sa aming gagawin niyo. Yun lamang po. Sa ngayon ni Jesus. Amen. Sa ngayon ni Jesus. Amen. So, nasan yung secretary nyo? Pakilista na lang yung absent. And bigay mo sa akin. So, before we start our new lesson, let's have a short recap on our topic last meeting. So, sino sa inyo nakakaalala kung ano yung topic natin last meeting? Yes. Another answer. Yung about po sa volume. Yung about po sa volume. Volume na. Rectangular. Volume. Yes. Perfect. Thank you. So, obviously, handa na tayo sa panibagong lesson. So, bago tayo mag-start ng lesson, i-group ko muna kayo sa 3. So, mag-merge na lang yung nasa gitna. Kapag tinaas ko yung index, mag-merge na kayo. Compress. Hindi, yung dyan na kayo, tapos doon na yung dalawa. Yung nasa dalawa yung So, energizer lang naman to, madali lang. Sige. Okay na. Tama ni ano ni Daniela. Yung dalawa na lang sa likod, dito na lang sa may glass. Sabi na nga sa akin. Uy, wow. Sige yung mag-direct lang si Daniela. Okay. So, kapag tinaas ko yung index finger ko, ang sisigaw lang yung nasa set A ng ako'y gising. Kapag yung 2 fingers ko yung nasa gitna, hindi tulog. And sa kapag 3 fingers naman yung set C. At kapag tinaas ko yung kamao ko, lahat kayo sisigaw ng wow! Okay. Hindi na. Ulit. No, kapag tinaas ko yung index finger ko, yung set A lang ang sisigaw ng ako'y gising. Di tulog. Nakikinig. Wow! Ulit. Ako'y gising. Di tulog. Nakikinig. Wow! Dapat may todo yun. Ako'y Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Gising na ba kayo doon? So, kung ganon, magkakaroon tayo ng game. So, yung set na yon, magkakaroon ng tigitigisang representative. Yung magiging representative nyo, okay, makinig muna. Class, makinig muna. Yung tigitigisang representative nyo na yon is magiging group scholar. Kapag alam ng isang member sa inyo, yung sagot, sisigaw lang, magsisenyas siya sa representative. Magsisenyas niya yung representative na alam niya yung sagot at yung representative sisigaw ng set para sumagot. Saan yung representative ng each group? Ano po? Pinakamaganda. Ipihin ko yung pinakamalakas ko. No? Yes! Irene! Ayan.
2 points. Yung makakakuha ng pinakamataas na points ay makakakuha ng plus 5 sa quiz. Okay. Pwede kayo mag-1. O, palit yung mga tignan natin. Omnivore. So, sino nilisan mo? May Nalista niyo yung points na mo guys. Nauna sila. May isa pa tayong activity. Pero i-individual na. Magtatawag na lang ako. So, ito. I-determine natin yung mga yung nandito. Alam niyo sila dito. Okay? Number 1. Baka naman. Ano yung sa column B, ano yung under ng animal? Letter B. Okay. B! Yung animal ay mga hayop, mamahay, hayop. Nagay ng okay, very good. Ma'am! Bakit? Ang napansin po namin ay yung animal po ay kailangan po na i-belong sa may B. Kasi nga pare, ay hindi ko alam sa ma'am. Okay. Ayun yung topic natin ngayon, which is yung sex. So, let's define the sex. Who wants to read? Ma'am. Sex is a collection of well-defined objects, elements of object So, when we say sex, it is a collection of objects that shares a common characteristics. So, sa activity natin kanina, yung set ng animals is my dog, cat, cow, And carabao. So, ito yung set. Yung nandito sa loob ng braces or yung brackets is tinatawag na elements. Kasi nandun sa sets. Sabi dyan, well-defined distinct objects. Kapag sinabi naman natin well-defined sets, yun yung mga sets na madali lang siyang i-describe or clear siyang i-describe. For example, set of primary colors
well-defined set. Kapag sinabi naman natin not well-defined set, yun yung mahirap katulad ng, kunyari, pag sinabi natin, set of utilities in 7SPJ. Oh, Sheila! Nalayin ko ba? Yes, yung well-defined na natin, right? Okay, pakibasa. Okay, places, use of groups, elements, capital letters. Okay, based sa presentation natin, we denote sets by using capital letters. Ito, i-denote natin itong sets na to. So, we denote set of animals as set A. Ganyan. Tapos gagamit tayo ng braces or brackets. Tapos saka natin ilalagay yung elements. Yes, ma'am. Yes. So, meron tayong two ways to describe a set. So, yung verbal description method and yung roster or listing method. Define muna natin kung paano natin ginagamit yung verbal description method. Kapag verbal description method, gumagamit tayo ng words. Tapos parang gumagawa lang tayo ng statements. Ayan, katulad yan, the set of colors in the Philippine flag. Ano nga ba yung mga set of colors sa Philippine flag? Red, white, yellow. Very good. Magkasagot. Razor. Sa set of even numbers less than 20. Ano yung mga even numbers less than 20? Even numbers. 4, 8, 10, 14, 16, 20. Nagigets niyo yung verbal? Yan, sasabihin the set of, tapos yung sa roster or listing method naman, katulad nito. Gagamit tayo ng commas and brackets para mag-describe ng ating set. O yan, katulad yan. Ito yung set ng Philippine flag, ay ng color ng Philippine flag kanina, hindi ba? Gets? Paano kung yung given is the set of odd numbers less than 10? Pakisulat nga sa board kung paano yung pagsulat kapag roster or listing method yung gagamitin natin. Less than 10. Odd numbers. Odd numbers. Kasi diba yung odd numbers natin is 1, 3, 5, 7, 9. Nagigets? Try na natin. Ayan. Sino makakasagot na number 1? Set A contains the set of planets in the solar system. Madali lang yun. Sino sa number 2? Kahit sabihin mo na lang pala. Venus, Mars, Earth, So, sa number 2, set B contains the objects that are visible in our class. We don't see it as B.
Armchair. table, And so, sa set, yes. Kapag madami, i-use real or ellipsis kapag hindi na natin. Sa set C naman, the even numbers between 1 and 10. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kasi between siya. Between tayo na eh. Hanggang 8 lang kasi. Okay, gets nyo na? Yeah! ako'y Kikinig! Wow! Hoy, nakikinig! Tulog! Ako'y kikinig! Wow! Hindi tulog! Ako'y gising! Next, let's proceed. So, let's proceed to the types of sets. We have finite set, infinite set, null set or empty set, and universal set. Kapag sinabi natin finite set, finite set has a limited numbers of elements and can be counted. For example, the set of planets in solar system. Okay, simply, kapag sinabi natin finite set, countable siya. Limited, may katapusan, okay? Katulad, ito. Ito. Yes. Diba may katapusan siya? Yes, ma'am. Limited. Opo. Katulad din nun. Yun yung mga example ng finite set. Kapag sinabi naman natin infinite set, yun naman yung mga walang katapusan. O kapag sinabi natin the set of whole numbers, madami, continuous siya. Kaya, anong nilalagay natin kapag continuous ang or ellipsis? Okay. Naiintindihan niyo yung finite at infinite set? Opo. Next, yung empty or null set. Kapag sinabi naman natin empty or null set, yun naman yung walang elements. Patulad ng the set of crying flowers. Nakakita na ba kayo ng umiyak na bulaklak? So, kapag null sets naman or empty set, we denote it as dalawang brackets lang siya na magkaharap or yung ganyan. Okay? Null set naman yun. Okay, next. Naiintindihan niyo yung null set? Magbigay pa nga kayo ng example ng null set. Dancing grasses. Very good. Isa pa. smiling. Hi. Very good. Isa pa. Singing clouds to. Crying clouds. Ito, yung isang example. Set of all unicorns that exist in the world. Wala na unicorn sa mundo. Okay. Ito naman, yung universal set. Ito naman yung universal set is the set that contains all relevant elements for a particular context. Ito naman, ito yung set na may palaging all. Natulad ng set yung contains the set of all letters of the English alphabet. Ano nga ba yung English alphabet? Tapos, we denote the universal set as capital U, then A, B, C, tapos Y, Z. Ayan yung universal set. Isa pang example ng universal set is yung set of all provinces in the Philippines. Kapag may all, kamay lang. Next, magigets niyo yung types ng ano yung mga types ng sets? Ma'am? No. Four types of sets. Ma'am? Finite. Infinite. Null. Tapos, yes. Thank you. Very good. So, let's move on to cardinality of sets. Dito naman, pakibasa nga yung
Pwede na tayo mag-quiz. Oh my God, in one whole sheet of paper. Sa letter A. Determine if the following are well-defined set or not. Ano na nga ba pagka well-defined? Well-defined, ano? Natatakot? Dali lang ba yung describe? Kapag not well-defined, sa susunod naman, describe the following sets using roster method. Ano na nga ulit kapag roster method? May kasunod pa yun Hahanapin nyo lang yung cardinality na. Huwag ka magulo Hindi nga ako. Magbasa ka kasi. Ano nga? Enumeration mo. Silat mo. Roster method. Paggulo-gulo. May isa. Even? Ito ba even? Pag kaya ng oras niya, checkan natin. Ma'am! Set of all primary colors. Special treatment.
Finality. Ayun. Black? Ano ba yan? Ano gagawin sa 10, ma'am? Pag sinunod pa po kayo. Tuhod yan, ha? Ma'am. Ano na gagawin sa 10, ma'am? Ano yung prime number? Bye. Stamp. Teka na John. Yung planets daw boy sa ano? Sa 7 boy, June, July, August. Kaya ano ba naman yung mga planet? Sir. Tatlo lang anak isang June, July, August. Mindanao, Visayas, Davao del Sur, Occidental. Ano na ito, diba? Ito ko sa pandi ko. Ano lang yung elements. Elements. N of T. N lang. N of Halika agad. N of Ano ba ang identify? Ano ba yung prime number? Tama na. Ano yung identify? Tama. N of T. Dito na ilalagay. N of T. Tuloy-tuloy, hindi. Check na Kayain mo.
Okay. Oh, let's check na. Center paper. 1, 2, 3, 4. Ma'am. Okay, ako muna kayo. Go. Number 1. Go. So, calendar ito. Sige. Dam, sinusunod. Number 1. 25. Nakapag-stitch na ako. 25. Sa isa lang. Bumalik ka sa upuan. Number 2. Oh, well defined. Number 1. Ano may kumain ba? Kami nga eh. Ah! Nagbubuo na yung Tagalog. Sheila, wait Tama ako doon. Tama ako doon.
3, 5. Ayun. Mag times 2 ba yan? Yung letter A, Kailangan na doon. Hindi na pwede. Baka malamang nasa exam. Kailangan natin pag-aralan at matutunan yung steps kasi magagamit din natin siya in our daily life. Tulad ng kapag nag-ayos tayo ng gamit, di ba? Minsan set by colors, by size. So, sana natutuwang lahat. Yes. Yeah, we all get. Gets na galing namin ng mga. Ako na get ko talaga. Gets na get.